Sa ibang balita, marami pa raw sinusubaybayan ang mga otoridad na posibleng sangkot sa sextortion o yung pangingigil sa mga naloloko kaugnay sa malaswang gawain sa internet. Ang modus po, aakitin ng magagandang babae ang biktimang madalas mga banyaga at saka magaganap ang pangbablackmail. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ito ang aktwal na pagsalakay ng pinagsanib ng pwersa ng PNP Anti-Cybercrime Group at ang Digital Crime Center ng Interpol sa Naga City noong April 30. Nagsagawa rin ng sabay-sabay na raid sa Laguna, Taguig at Bulacan kaugnay ng umano'y sextortion operations. Kabilang sa 58 na aresto sa tinugurang Operation Strike Back, sina Vincent Bravo, Archie Tulin at Jomar Palacio na sinampahan na ng kasong robbery extortion, paglabag sa Republic Acts 8484 o Access Devices Regulation Act at Child Abuse. Mga suspect sila sa pagpapakamatay ng 17 taong gulang si Daniel Perry, biktima ng sextortion mula sa Scotland. Na-recover din mula sa kanila ang samot-saring ebidensya na gamit umano nila sa operasyon. These three are using one account sa Facebook, yung chrisajones.com, na ito yung nagko-communicate kay Perry. They are the one blackmailing and asking for money. Napag-alaman ng PNP Anti-Cybercrime Group na si Tulin ang huling nakausap ng biktimang si Daniel. Gaya ng ibang grupong naaresto, modus ng umano'y sextortionist na kaibiganin ang bibiktimahin sa pamamagitan ng social networking sites. They will start communicating with the victim and of course the suspects. Until such time na nakarating na sila doon sa point na they will do a sexual act. At na-video na yun ng suspect natin. Ina-upload muna nila. Sinubukan ng GMA News na kunin ang pahayag ni Tulin pero tumanggi itong magsalita. Itinanggi naman ng iba pang aligasyon laban sa kanila. Wala akong nakitang caught in the act. Wala akong caught in the act. Paano mangyayari ganun? Kaya niyong ituro kung sino talaga yung mga involved doon. Yun yung hindi namin alam, ma'am. Kasi po Facebook lang po pinagbabasihan. Bali mga Facebook account niyo daw, kaya kayo ang hinuli. Ayon mismo sa Interpol, matagal na raw na nangyayari ang sextortion sa iba't ibang bansa. Pero taong 2012 hanggang 2013 lamang nang pasukin na rin ito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Lahat na kanilang binibiktima, mga banyagang lalaki, bata man o matanda. Nagpapanggap daw ng mga magagandang babae ang mga suspect. Bagamat halos 60 suspect ang naaresto sa Operation Strike Back, tip of the iceberg pa lang daw ito ika nga. Dahil maraming grupo pa raw ang patuloy na sinusubaybayan ng mga otoridad. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.